Number 100, Car A travels 240 kilometers on 15 liters of gasoline. Car B travels 200 kilometers on 12 liters of gasoline. Car C travels 220 kilometers on 10 liters of gasoline. And Car D travels 210 kilometers on 14 liters of gasoline. Which car is most efficient in using gas? So choices, Car A, Car B, Car C, and Car D. Okay, so kung gusto nyo palang mapanood simula umpisa, punta po kayo sa description para mapanood nyo simula number 1. So medyo madami na yung word problem natin. Nagsimula tayo sa 1. Okay, so bago natin sagutan ito, gusto ko kayong invite sa aking Civil Service Exam Review for Math and Logic via FB Live for 50 pesos only. 10 sessions po yung 50 pesos, kaya lumalabas po na 5 pesos lang per session. Nag-start na nga pala tayo netong June 1 sa session 1 natin, pero recorded po yon, nasa FB group po yon. Kung gusto niyo pong mapanood, pwede pa kayong humabol session 2 hanggang session 10. Every Saturday po tayo 6 p.m. Okay, so meron din po tayong mga Google Forms dito na worksheet. Ito po yung mga worksheet ko na nakaprepare. Medyo marami na yan at dadagdagan ko pa po yan. Every week ay nagsasend po ako ng worksheet for numerical reasoning, tsaka yung may mga verbal din tayo dito. Okay? So, start na tayo. Sagutan na natin. So, hinahanap natin which car is most efficient in using gas. So, kailangan lang natin gawin dito, i-divide lang natin. Kunin natin yung kilometer per liter. Siyempre, yung most efficient, yung pinakamalaki dapat, yung kilometer per liter. Siyempre, efficient, mas malayo yung mararating per liter. Okay, so i-divide lang natin isa-isa ito. Okay, so we have for car A. So sa car A, we have 240 kilometers, 15 liters of gasoline. So divide lang natin 240 divided by 15. And then for car B, so car B, we have 200 kilometers on 12 liters. So 200 divided by 12. And then for car C, 210 kilometers divided by 14. So 210 kila car D pala yung nasulat ko. So si car C ay 220 kilometers on 10 liters. 220 kilometers on 10 liters, and then we have last car D 210 kilometers sa 14 liters. Okay? So may shortcut ba dito? Pwede rin naman natin itong shortcut. Titingnan lang natin, makikita na natin kung alin yung tamang sagot dito. So, unahin natin i-divide dito yung pinaka madaling i-divide. Ano ba yung divisor na madali? We have 15, 12, 10, tsaka 14. O di pinakamadali itong letter C. 210 divided by 10. O divide natin, tanggalin lang natin yung tig-isang zero. So therefore, 220 divided by 10, the answer is 22. So 22 kilometers yan per liter. Okay? So hanap tayo ng mas mataas dito sa 22 kilometers per liter. So pwedeng by inspection na lang, pwede na nating malaman yung sagot dito. Tingnan nyo lang yung mga denominator natin, tsaka yung fraction. So ito, ang denominator natin 15, di ba? So 15 yung denominator. Kailangan yung hinahanap natin na sagot ay mas mataas dito sa 22 kilometers per liter. Kasi pag sinabing most efficient, mataas dapat yung kilometers niya. So hanap tayo ng mas mataas sa 22. Eh kung mapapansin natin dito, 15 yung denominator, ang numerator 240. So magbase tayo sa 20. Kung 15 ito, para maging 20, dapat 300 ito. So, ibig sabihin, ito ay less than 20 ito. Less than 20. Mali na ito. Okay? Kasi hindi umabot ng 300 itong taas. So, dito naman tayo sa 12. Yung 12, para maging 20, basihan natin 20 ha, kasi 22 ito. 12, yung numerator natin 200. Para maging 20 yan, kailangan yung numerator 12 times 2, 240. Eh 200 lang ito. So therefore, less than 20 din ito. O di, mali na ito kasi 22 na nga si letter C. Less than 20 ito. And then we have 210 divided by 14. So yung 14, kapag tinimes to natin ng 14, kailangan 28.
280. 210 lang to. So, ibig sabihin, less than 20 din ito. So, therefore, mali din ito dahil ito ang letter C natin ay 22 na. Lampas na agad siya sa 20. So, therefore, letter C na yung tamang sagot. Hindi nyo na kailangang i-divide isa-isa yung A, B, and D. So, punta lang kayo dun sa denominator na 10 kasi pinakamadaling i-divide yon. So, yun yung shortcut natin. So, kung hindi nyo agad napansin, edi i-divide lang natin isa-isa ito. So, 240. So, patunayan lang natin. 240 divided by 15. So, we have 24 divided by 15. That is 1. 1 times 15. We have 15. Subtract. So, that is equal to 9. Bring down 0. 90 divided by 15 ay 6. 6 times 15, we have 90. So, therefore, etong letter A natin ay 16 kilometers per liter. O, di ba? Hindi siya tipid kasi 22 na tong isa. And then next, we have 200 divided by 12. So we have 20 divided by 12. We have 1 times 12. So we have 12 subtract. 20 minus 12 is 8. Bring down 0. 80 divided by 12. So that is 6. 6 times 12, we have 72. Subtract, we have 8. Paulit-ulit lang to. Repeating decimal ito. Ayan, so we have 80 divided by 12. So paulit-ulit yan na 66. Okay? So we have 16. O round off na natin. This is 16.67 kilometers per liter. Okay? So hindi pa rin siya tipid, 22 na tong isa. And then last we have 210 divided by 14. So we have 1. 1 times 14. So subtract 21 minus 14, we have 7. Bring down 0. 70 divided by 14, that is 5. 5 times 14 is 70. Wala nang remainder. So this is 15 kilometers per liter. Okay? So kung mabilis kayong magtingin sa mga number by inspection, makikita nyo na agad na ito na yung tamang sagot natin, letter C, dahil lampas siya sa 20, 22 kilometers. And then the rest ay, ayun. So hindi nga umabot ng 20. Okay? So that's it. So thank you for watching. I hope may natutunan kayo na shortcut sa video na ito. So kung meron kayong math question, ay i-comment nyo lang po dito or i-PM nyo ako sa aking messenger, RJ Enseñado. So good luck po sa lahat na nagre-review. Kita-kita tayo sa susunod pang mga word problem na reviewer. Bye-bye and God bless.